Okay, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Mahirap lang talagang intindihin ito pong mga DDS supporters mapapribado man o kaya opisyal ng gobyerno, ang sigaw po nila ay big fish, big fish, big fish. At yan daw ang gusto nilang makita. Gusto nilang makitang makulong. Talaga lang At kung wala daw makukulong na big fish, mahinang leader daw, mahinang nilalang o kaya weak leader daw itong si PBBM. Isang leader na wala daw kapasidad, walang kakayanan, at ang sabi nga po ni Vice Presidente Sara Duterte ay hindi daw po marunong magpresidente. Ganon. Si dating Pangulong Duterte kaya? Itanong naman natin, si Digong ba ay marunong magpresidente? Ay sa bagay, hindi na natin kailangan itanong nga pala yan. Yan ang pinapaniwalaan ni Sara na naging magaling na presidente itong kanyang tatay. Ikaw, kabayan, kayo, mga kababayan ko, ano sa tingin po ninyo? Naging magaling bang presidente ang tatay po nitong si Vice President Inday Sara? Nagtatanong lamang po. Kasi ang tanong din po ng marami sa ating mga kababayan, doon ba sa panahon po ni Pangulong Duterte, yung kanyang tatay, nagkaroon ba ng ganitong mga programa? O kaya nagkaroon ba ng mga ganitong resulta? Yung mayroong big fish na nakulong, yun bang may drug lord ba na nasa kote? Yan nga po ang mga katanungan Abay, teka, meron nga pala, meron nga pala. May nakulong nga palang big fish. Itong si dating Senador Leila De Lima, isa pong kongresista na ngayon. Nakulong po ito ng halos 7 taon. 7 taon yata ito. Ewan ko kung hindi ako nagkakamali. 7 taon yata nakulong itong si Congressman or Congresswoman De Lima, Leila De Lima. Ang kahanga-hanga nga lang po dito sa babaeng ito, kababayan niyang tao pero talagang hindi umatras, hindi niya inatrasan, hindi nagtago. Umiyak, mare. Natural lamang yan. Kahit naman lalaki, umiiyak. Di ba? Umiyak man yan, pero kahit nasa selda na, hindi siya nawalan ng pag-asa. At yun nga, lumaban. Nilabanan niya ang kanyang mga kaso at sa kalaunan ay lumabas din po ang katotohanan na siya po ay walang kasalanan kaya't naabsuelto. At ito nga ang katunayan nga, nanalo pa siyang naging kongresista nitong nakaraang eleksyon Di po ba? At ngayon, dito sa panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos, sinasabi ng mga DDS na mahinang nilalang, pero ayan, nakita na po natin. Tanungin niyo ako ngayon, may big fish ba? Ang sagot meron. At hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, kundi marami na po ngayon ang big fish at marami pang susunod dyan ng mga matatabang isda. Marami na pong napakulong, naipakulong sa kasalukuyan. At sa tingin ko, sa totoo lang, may mga madadagdag pa dyan. Baka sabihin nyo naman, asan yung big fish na sinasabi mo? Hindi ba si Apollo Kibuloy? Big fish din po yan. Pinahirapan nga niya ng gusto Itong si General Nicolas Torre III. Isipin po ninyo, itong si Kibuloy po ay sa ilalim po ng lupa naglungga. Nag-aladaga po ito, parang daga kaya lang, wala pa rin siyang kawala kay General Torre. Itong si Pangulong Duterte, hindi ba big fish yan? Pinaka-big fish na yan. Yan na yung pinakamatabang isda kung tawagin natin. Nasaan siya ngayon? Di ba? Nasa dahig? Kita po ninyo. Isa pa, si Bong Revilla, dating senador. Ganun din. Si Jingo Estrada, kasalukuyang senador po yan. Sino pa? Ay, yung mag-asawang Diskaya nga pala. Contractor po yung mga ito. Particular po doon sa flood control projects. At ngayon, magkasunod-sunod pa. Darating pa ito. Si Marcoleta nga pala. Kasalukuyan din pong senador po yan. At itong dating congressman na si Mike Defensor. Yan. Ganun din nga pala. Mayroon pa. Si Bato de la Rosa, kasalukuyan po nagtatago at yan po ay kasalukuyan ding senador. Nasaan na kaya itong si Bato de la Rosa? So anong tawag po ninyo sa mga yan? Ano sila? Mga dilis?
Oy, nako. Mga big fish na po yan, matatabang isda. Mga milyonaryo. Ayan. Kung hindi mamilyonaryo, bilyonaryo. Oh, at mga may impluwensyang tao yung mga yan, hindi basta-basta. Oh, pero ano nangyari? Pagdating ng pag-upo ni Presidente Bongbong Marcos, ayan na, nagsimula na po ang kalbaryo. At yan po ang naging produkto ng isang administrasyon na may malasakit sa bansa at may malasakit sa taong bayan. At lalong-lalo na wala pong kinikilala pagdating po sa pagpapairal ng batas at tamang hustisya. Ang isa lamang sa mga kapansin-pansin mga kababayan, yung mga kilalang tao na sumisigaw ng big fish, malalaking isda, matatabang isda ang kailangan daw makulong at ganun din, sumisigaw po sila ng Marcos resign, pabagsakin si Marcos. Oo, bistado na po ang mga ito. Sangkot pala ang mga ito sa katiwalian eh. Kaya't yan ngayon, tignan po ninyo ang nangyayari. Naharap po sila ngayon sa mga kaso. At hindi lang po basta-basta mga kaso po yan ha. Mabibigat pong klase ng kaso po yan. Biroin po ninyo, pinakamabigat yan, plunder. At ang ilan naman po dyan na nasa lansangan, nasa lansangan talaga ano. O mga DDS na nasa lansangan na halos mamaos na po sa kasisigaw ng big fish. Imbis na matuwa dahil napakarami na pong big fish na nahuli, ano, may mga susunod pa dyan. Abay, nag-iiyakan pa. Nangyari kasi mga babayan, ang gusto pala nilang mahuli o kaya mabingwit ay yung malaking isda na sinasabi nila ay ang mismong Pangulo. Oo, biruin po ninyo yan, mismong Pangulo ang gusto nilang mabingwit na bilang isang malaking isda, samantalang siya po ang nagpaumpisa ng investigasyon, lalong-lalo na po sa mga katiwalian po dyan sa flood control, ano, kung saan ang pera ni Juan de la Cruz ay hindi natin namamalayan. Wala tayong kamalay-malay mga kababayan. Pinaghahati-hatian na pala ng mga ito. Oo. Kaya mabuti na lamang naging presidente itong si BBM. Kung hindi, sigurado po, baka ngayon. Baka ngayon po, side na po ang pundo ng ating gobyerno. Kaya kayong mga didilis dyan huwag kayong mag-alala, mayroon pang mga susunod po dyan. Baka ito pong si Cayetano, mukhang paiimbestigahan na rin po yung kanyang, ay bilyon din pala ang kanyang, bilyon din ang issue sa kanya, doon po sa kanyang distrito. Nako, grabe. Ang isa pa pong inaabangan po ngayon na big fish, ay ito pong si mismong ang ating Vice Presidente Sara Duterte na kasalukuyan pong humaharap po sa impeachment trial dahil sa umano'y paglustay at pagbabanta. Marami yan. Bali, 4 po na article po ng impeachment po yan na kanya pong kinakaharap ngayon. Kaya sa totoo lang mga kababayan, mahirap yan. Mahirap yan. Mahirap lusutan po yan. Makalusot ka man dun sa 3, kasi 4 nga po yan. Ano? Kung makalusot ka sa 3, madali ka sa isa, yari na. Pero ganun pa man, huwag kayong mag-alala mga dilis. Ano po, huwag kayong mag-alala. Hindi naman po makukulong itong si Sara Duterte po dyan. Kahit mapatunayan o kaya makonvict po siya dyan sa paglilitis na yan ng impeachment, huwag kayong masyadong mag-alala, mga dilis. Huwag kayong masyadong mag-alala. Wala pong nakukulong po dyan. At dahil wala pong parusang kulong diyan po sa sa impeachment trial na yan kung sakali. Ang mangyayari lang naman po diyan ay matatanggal po siya sa pwesto. At yun nga, yung tinatawag nilang perpetual disqualification. Kung saan bawal na siya sa anumang posisyon sa gobyerno, kahit barangay tanod bawal na. Ang problema nga lang po mga kababayan, meron pa pala siyang kasong plunder na naka-file. Ito, kasalanan. Sige, magalit na kayo kay Trillanes. Si Trillanes kasi ang nag-file ng kasong plunder dito sa ating Vice Presidente. At pag dito sa plunder na yan, yung plunder case hindi niya nalusutan. Yan, diyan na kayo diyan na kayo maglulupasay. Diyan na kayo mag-iiyakan. Dahil pagka hindi niya nalusutan yung kasong plunder, diretso siya sa kulungan. Ginagawa lang daw ang impeachment. Para pigilan si Inday sa kanyang pagtakbo sa pangpanguluhan sa 2028. Dahil hindi na daw aalis o kaya hindi na bababa sa pwesto si PBBM at mananatili na lang daw siyang presidente. Saan kaya nakukuha ang impormasyon na yan,
Saan kaya nakita o kaya saan kaya nila nakuha yung impormasyon na yan na ayaw nang bumaba si PBBM sa pagka-presidente? Samantalang ilang beses na niyang sinasabi, oo, pagdating ng kanyang katapusan ng kanyang termino, siya daw ay bababa naman. Pero ito, yan po ang pinapalabas ng mga Duterte. Yan daw ang tunay na dahilan kung bakit gusto ng administrasyon na ma-impeach si Inday. Oo, parang sobrang malabo naman ang dahilan na yan, ano? Una, bakit sigurado na bang mananalo itong si Inday? Ano yan, sigurado na bang sure winner na ba siya sa 2028? At sa tingin ba ni Baste, ay mga gawa-gawa lamang ang mga nakalatag ng mga sandamukal na ebidensya laban po dito kay Sara Duterte? Sige nga. Kaya kung ganyan, ang argumento ng mga ito, itong pamumulitika lamang, gawa-gawang mga kaso lamang, gawa-gawang mga ebidensya, abay, dapat lamang ko, malakas ang loob ng mga ito. Oo, malakas ang loob ni Sara Duterte para humarap sa trial, dumipensa, sagutin, pasinungalingan nila ang mga ebidensya ng prosecution. Di po ba? Kaysa naman ang depensa ay teknikalidad, oo, panggigipit, pamumulitika, na kahit kailan, hindi yan po ang gusto ng taong bayan. Ang nais po ng mamamayang Pilipino ay yung malaman ang katotohanan. At malalaman lamang po natin yan kung magpapatuloy ang impeachment trial. Di po ba? Kaya mga kababayan, ang masasabi ko nga lang po ngayon, good job po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At alam ko, ramdam ko, marami pa pong isda, matatabang isda ang darating sa kulungan. Marami pa pong big fish ang ihahatid po ng Administrasyong Marcos, ihahatid nila sa loob ng kulungan.